sa maganda ang daan dito. Akyat. Babalik 10 kilometers lang naman to eh. Grabe ang tarik. Susubukan si Ju kung kaya ba niya dito sa Gumaka bypass. Yun, pababa naman sunod. Nakaya nga nung dati na kuwan, bigat-bigat natin. Ba't ang may sunog? Oh God. Wala man ko naamoy. Ha? Sa atin ba yan? Kasi pag ganyan, babalik tayo. Amoy. Normal lang naman yan. Matigas naman. Balik na lang tayo. Traffic dun eh. Dito na traffic. View deck. Ano? View deck. Oh, dito pababa naman. Akyat. Baba. Yun. Natapos din natin ang
Gumaka bypass ng successful. Ginagamitan lang natin ng engine brake. Ayos din pala, natuto ako na gumamit ng engine brake kahit automatic. Yan. So dito yung labasan, balik ulit tayo sa highway na. Dito na yung malapit na yung level 3 ng mga lubak. Dito na banda yun. Ayan o. Level 3. Baka gusto mo nang tanggalin na natin ang ating kapote. Yan o, doon tayo. Time check, 1:18 p.m. Arrival time natin ay 5 p.m. So 4 hours pa yung bibiyahin natin. Pero ayon kay Google Map, 3 hours na lang. 123 kilometers remaining. Parang mas maaga yata kaming makakarating ng Sipokot ngayon compared sa previous ride. Uy, anong meron dito? Ayan. Lopez nga. Nasa Lopez na tayo, guys. Daan lang tayo. Uy, lalim ah. Grabe ang init. Iba ang klima dito sa Lopez ha. Stretch? Pwede. Labas lang tayo dito. Ito yung laging inaanuhan natin. Nata-traffic tayo. Siguro nakakadaan na dalawang magkabila. Ayun o, tignan nyo guys. May ginagawang tulay yata dito. Sa tuwing dumadaan kami dito, laging traffic dito. Pero ngayon no, walang kaano-ano, walang ka-traffic. Nice. Parang nung nakita ko yung vlog dito ni Jeric P, sobrang traffic dito nung blinag niya. Papunta sila ng ano nun, Catanduanes. Mga December yata yun. Sobrang traffic dito. Ngayon wala na. Kung February wala na eh. Kung pati 4 wheels nagdadahan-dahan sa
sa lubak. How much more yung mga motor na katulad natin, maliit lang, kawawa. Hindi traffic ayos Bukas meron pa doon sa papuntang Naga, yung nasira yun na daan. Tignan nyo yung lubak dito guys, sarap. Sayad kung sayad. Sarap. Ganyan lagi yung lubak dito, may mga gumagawa naman, pero ano lang, yung remedyo lang. Kapag naulanan, wala na naman. Sayang lang yung resources at saka yung panahon. Mas okay na ko doon sa sa process na isahan na lang, ayusin permanent, kesa yung pa konti-konti tapos wala lang din. Time check 1:33. Nandito pa rin tayo sa Andaya Road. 28 kilometers pa to. Ito yung pinakamahabang 50 kilometers to kanina. 28 kilometers pa lang ang natatapos natin. ...118 kilometers na lang makakarating na tayo ng Sipokot. Kalawag. Naalala ko tong Kalawag na to kasi galing kami ng Samar papuntang Manila. Magsisipokot sana kami, doon kami matutulog, kaya lang medyo maaga pa, kaya hindi kami nagsipokot. Kaya ang ginawa namin, dumiretso kami hanggang Kalawag. Pagdating namin dito sa Kalawag, wala kaming mahanap na matutuluyan. Meron man, napakamahal naman, hindi budget friendly. Kaya buti yung sa kinainan namin, meron silang ino-offer na kubo. Hindi naman aircon, pero hindi ko rin naman yun i-recommend. Pero at least yun mura, tapos may electric fan. Malamig naman nung time na yun, kaya manageable, makatulog ka na rin. Doon na lang kami nag-stay. Mahina pa ang tubig doon, kaya hindi ko na yung pinakita sa video para hindi ko na may recommend sa inyo. Baka madaanan natin yun dito. Yun, 2 hours na lang karating na tayo sa ating paroroonan.
2 hours and 54 minutes na lang. Uy, tignan nyo guys yung daan dito. Dito pa rin yan sa Rolando Andayer Highway. Siguro dahil hindi siya national highway, ay national road, walang budget paggawa o mabagal mag-release ng funds. Dati yun, nakapag cobra pa kami dyan, oh. Maganda pa yung dyan nga. Tapos ngayon sinira na. Kakaiba. Dito na yung maraming mga riles. Tignan natin kung may makita tayo bilihan. Tingin-tingin ka. Ay, grabe traffic ah. Tibay nito, oh. May galon pa sa dalawa sa harap. Meron kaya dito sa 7-Eleven? Bicol, Calawag. Papasok pa pala doon para para magpunta ng Calawag. Labas lang kasi yung dinaanan natin, kaya wala tayong nahanap na tulugan. $64 mahal dito si Shell. $40 kph. Uy, lalim nun ah. Yun oh, grabe naman. Lalim. Yan pa oh. Pababa oh. Dito na tayo guys sa Bicolandia. Yan oh. Nagpahinga lang tayo dyan saglit. Aray, nag-snack. Tapos biyahe na naman. Para tuloy-tuloy na to hanggang
Grabe yung lubak guys, oh, tignan nyo. Nag-snack tayo, 110 ang gastos natin. Sabay pahinga na rin, kape, para 92 kilometers na lang ang ating babaybayin. Parang ano na lang to, Manila to Impanta. Kilometer 90, kaya mabilis na lang to. Oo. 3 hours pa, almost 3 hours. Mas maaga kami dadating compared last time na nagbiyahe kami. Uy, may mga yun yung nakakatakot eh, yung mga malalalim na lubak na nagko-camouflage sa mga anino, hindi mo makikita, magugulat ka na lang, na shoot ka na. Welcome to Bicolandia. Sana to, lagpas na tayo ng Calawag eh. Sunod na nito Del Gallego, Aragay, Tagkawayan, Sipokot, parang ganun. Aray, grabe yung traffic dahil sa lubak. Mapapaaray ka sa Ragay. Wala kang pupuntahan, lahat lubak. Uy, grabe. Di ka pa dumiretso, nalugi ka tuloy. Hindi. Hindi na nakasunod. Nakasunod. Mas maaga? Depende, kasi dati hindi ganito ka traffic yung ano natin, biyahe, di ba? Ngayon pati tanghaling tapat. Time check, 3 PM na guys. Pag kumaliwa ka dyan, papuntang Dait yan guys. Dito, papuntang Sipokot. Mahaba yung, maganda naman yung daan dyan, pero mahaba. Nasubukan namin isang beses, sapat na yun. Maganda dyan, madaling araw dahil nagpapag papuntang Dait na daan. Pero expect mo yung ano, maraming twisties dahil bundok, uphill and downhill battle, pero walang lubak. Ganon.
Ulan yun eh. Pero mabango, di ba? Dito yung nag-inquire kito. Mahal. Check this out guys. Dito tayo sa Tagkawayan. Ganito ang situation ng daan. Ayan o. Compared before, mas okay na yung ganito. At least nagawa na. Dati talaga wala. Gitna na lang ang kulang. Ayan o. Di pag naging maayos na yan, maganda na yan. Dire-diretso na yung biyahe. Naka-stop. Uy, lamig ditong banda. Nasaan na tayo? Tagkawayan sunod. Lagpas na pala tayo sa Del Gallego kasi Tagkawayan na to. Sunod Ragay, tama ba? Uy, aroy. Makapaaray ka talaga sa Ragay. You know, sila sir masisipag na kung wala sila magta-traffic talaga. Shout out kila sir na nagmamando ng traffic. Anong arko yan? Tagkawayan na tayo guys. Nandito na yung level 3 na na 1 hour na lang eh. Sipokot na tayo. 3:17. 82 kilometers left. Takbo natin 40 kilometers per hour. Pag mga ganito Tagkawayan na to, yun ang mga butas-butas. Nakapasok na tayo ng Ragay.
42 kilometers before Sipokot sa tutuluyan natin. Lapit na lang to, hindi na nag-isang oras. Pero challenging to ngayon dahil level 4 ang mga lubak. Maambon pa. Umaambon na naman. Nagtanggal na pa naman kami ng kapote. Basa lang muna. Pakita ko sa inyo guys dito yung ano, yung makabagbag damdamin ng mga lubak. One, boom. Dito tayo sa no? Lilipat ka lang ng lane, masushoot pa sa ano. Ang lalaki ng space. Oh. Oh, magaan. Ha? Mabigat yung kapag ganun, traffic. Pero pag ganito, magaan yun. Ha? Oo, mas mabigat yun. Magaan lang ang Honda Click eh. So baba lang, tapos akyat lang. Hindi ako sanay ng ano niya sa pagliko-liko kasi masyadong malapit sa akin. Okay lang yun kasi hindi siya nasanay sa ibang motor. Ako kasi yung kuwang ko nasanay sa motor ko na to, tapos pag lumipat maramdaman mo talaga yung pagkakaiba. Huling uuwi. Wala yan. Napanood na yun ng 30,000 katao. 40,000 ng views, no? Oo. Hindi, pangalawa. Yung pinakauna, ano yun? 10,000, 18,000, gano'n. Siguro ko kung
Daming lubak guys, oh. Sino? Bagal nga. Wow. Gayahin natin sila. "57 minutes, 35 kilometers." Parang kuha na lang yun eh, Calvario. Siyempre malubak eh. So ayun oh, grabe yung lubak eh. Magugulat ka sa saya. Kahit na naka big bike ka siguro dun, pag tumama ka may paglalagyan ka talaga. Wala man lang nilagay na warning ang barangay officials sa mga ganong kalalalim na lubak. Hintayin pa nila na KMJS, may mga aksidente, mabalita. Grabe ba ang lubak sa Ragay, Agay. Nakapasok na tayo dito sa looban ng Ragay. Nakaiwas tayo doon. Dati kasi doon tayo napadaan sa kuan. Doon pinapakanan tayo nun ni Google eh. Hindi ako nakakanan. Kasi maputik 'di ba nung time na 'yon. Kaya diniretso ko na lang. Grabe yung lubak doon. Kaya hindi, second time na to. Kaya dito 3.5 kilometers lang to, lapit na. Yung una dito tayo dumaan, nalobat lang yung DJI, kaya hindi na to gaanong na record.
wheels pa dito dumadaan. Psst. Sarap. Sa ano na din siguro natin yan, sa bigat na natin hindi kaya. Kahit anong shock ang gamitin. Siyempre hindi mo naman laging mabantayan. Uy, may fish pond. Hindi mo naman laging mabantayan yun. Hindi ko na matanda. Diba? Ang ganda. Malayo-layo din yung nalagpasan natin. Konti na lang. 26 kilometers na lang. Yan o. Nalala mo to? Dinaanan natin. Di na. Nasa ko nga to. Nasa reels. Malapit na tayo guys, makakapagpahinga na rin tayo. 26 kilometers. Piso wifi also. Sa akong bigas. Ilog. Kakaliwa na tayo. Lalabas na tayo ng highway.
And 100 meters turn left. Labas na tayo ng mas malapit kung sa highway tayo dumaan. Grabe yung lubak. Tapos kasabay mo pa yung mga bus, mga truck. Dito kahit pa paano nabawasan. Oh, kalain mo yun. Kala mo taga dito eh. Kabisado yung daan eh, no? Diretso lang. Ayan na. Highway na. Ano kasi ito yung tapos kuwan pa yan. Ganito sa Ragay. Ayan. May ano pa eh, signboard pa ng Ragay eh. Nandyan. Babalik na to, hindi na ayaw na niya, wala na siyang pasahero. Ganito sa Ragay. 30 minutes yata ang ano nito eh, bigayan eh. Yari kayo, may LTO. LTO. Hindi na tumuloy yung mga colorums. Yung mga colorums na walang license. Yan o, LTO yan eh.
Paparahin ka talaga niya. Tawag dito, slow drag. Yun, nakaraos din. Pero marami pa yan. Sisimula pa lang. Pero yun na yun, doon yung pinakagrabe na one way malubak doon. Kung hindi tayo nakahanap kanina ng alternative na daan, madadaanan natin yung pinaka worst of the worst, level 5 na lubak. Dito wala na, konti-konti na lang to, ganyan, no? Oh, konti. Ang uulan pa, ha? 22 kilometers, konti na lang. Pag ganito yung daan, masarap mag-drive, ha? Yan, oh. Smooth lang, walang problema. Pero pag may lubak, problemado. Meron pa konti. Hindi ko pa alam. Kasi yung ginger, kapag sinasandal mo, umiinit. Pag idinidiin mo na nakahiga ka, tapos nadidiinan siya. Ginabi na tayo.
Mm. Mauna na siya. Ugma na lang tito. Kay wako ka ano yan? Wako kahinumdong. Ba't ka nagtagalog? $18. 32 pala. 32 minutes. 18 kilometers. Pero, oy, mukhang bago yan. Eh, yung kasama, yung kanina kumain, kasabayan natin, yun. Ayun o, yung naka-orange ang kuan. Kasabay natin kumain kanina. Oo. $100 Dia bill. Tag 15 ang kuan eh. Tag 15 ang pillows. May sting. 160. 80 o 200 na. Pillows 15. Plus sting magkano? Di kasi ito nagtatanong. Ako nga po kasabot 217. Mm. Sa'yo binigay ang sukli eh. Hindi pwedeng maging 217 lang kasi bangin 65 ang sting. Guys, pero nabugbog na ako ng napakaraming lubak. Yan pa walang humpay. 7 minutes na lang arrive na tayo sa destination natin. Finally 6 PM din ang inaabot. Grabe, 14 hours.
Iniisip pa naman namin kanina lagpasan ng Sipokot. Akala namin mas maaga kami makakarating. Akala lang namin yun. Bugbog pa nga. Yan o, dami. Grabe talaga guys. Aroy. Grabe. Sabihin ko na sa inyo ngayon pa lang guys. Simula Del Gallego, Tagkawayan, Ragay, Sipokot, wala kayong pahinga, non-stop ang bugbugan. Yung meron lang kayong madaanan na konting magandang daan, akala mo, oy salamat, ano na tawag nito, maganda na yung daan, akala mo lang yun, masusurprise ka na lang. Tapos yung lubak, hindi pa naman yung typical na lubak na talagang panira ng mags, ng rim. Baka nga maaksidente pa kung di mo namalayan, tapos nagmabilis ka, o kaya paggabi. Ito na yung masasabi ko na pinakapagod ako na biyahe. Ito yung pinakapagod. Lumala ang lubak. 2.3 kilometers na lang. Tanaw ko na. Sana lang may vacant na pa yung, kasi ayoko nang magdagdag pa ng ilang kilometro para maghanap ng matutuluyan. 2 kilometers yun. Yan. Meron pa. Akala mo wala na. Meron pa to dito kasi alam ko yung labas mismo ng transient nila malubak. Itong Malate Travelers Inn. Matatawa ay nako, matatawa ka na lang Isang beses lang ako ngayon nagpagas ngayong araw. Kagabi yung isa. Kaya nasa 400 lang ang gastos natin. 403 yung gas natin ngayon. Tapos bukas isang gas up na lang yun, kaya na yun hanggang Matno. One bar. Oh God. Si Peko may tulugan din dun. Ano
tanaw ko na, tanaw. Ayan yung ora, eh? Oo. Lapit na tayo, guys. Ah. Oh, ito yung gasolinahan, oo. Oracas. Dito tayo sa isa. Ay, ang dami, oh. Mm. Mm. Dito kami nag-check-in, guys. Tingnan natin kung magkano ang check-in. Binablog ko pa. Baka marami nang pumunta dito. Panoorin mo sa vlog. Nandun. Biyahe ni Ju. Oo. Oh, iba-vlog ko ulit na dito sila matulog. Kasi komportable dito eh. Alam mo yung ano, bago kasi na ano yan dyan, naabot na kami ano namin. Ano talaga? Oo, laptop yan. Yun. Success din, guys. Nakarating na kami ng si Popot. Ano? Si Barbie ulit ang nagkasi sa amin dito. Pag mag-booking kayo, yan si Barbie. Ayan. So, ayan, ito si Ju. Nakarating din tayo ng matiwasay at ligtas. Ayan. So, ito yung room namin. Discounted kami kasi vlogger daw, 500. Aircon na. Matutulog lang naman kami, may sarili ng CR. Mga 5 AM alis na rin kami. Yung pagkain, ano na lang, ihatid na lang dito. Pag-order kami, lulutuan na lang. So, pwede na kung pagod na pagod kayo, hatid na lang yung pagkain. Kaya dito muna natin tapusin yung part 1 ng ating Manila to Samar. So, abangan nyo yung part 2. At yung gastos ilalagay na lang natin sa bawat ending ng ating video. So pahinga muna kami, medyo nakakapagod dahil sobra talagang malubak ang daan ngayon. Ito yung pinakapagod ako na biyahe namin sa Manila to Samar. Pero at least nakatapos na tayo ng isang first leg na mas mahaba yung distance natin. Bukas medyo chill na yung biyahe natin kasi malapit na lang yun sa atin. Hanggang sa muli, ingat kayo, subscribe.